Welcome back mga sizzles! It's your sizzle self! So today, mayroon na naman akong i-share sa inyong Arab fragrances na mga inspired doon sa mga sikat na high-end na mga gourmand scents na yung mga kumbaga andito sila ang hirap nilang i-reach. Kasi ang mamahal nung mga OG neto. Tapos totoo naman talagang napakabango, pero yung price kasi nila hindi kayang hindi kayang i-afford ng mga normal mamamayan like us, ganun. Yung mga set na to ay inspired sa YSL Libre Intense at saka sa Burberry Goddess. Yung YSL Libre Intense, naamoy ko na siya, yung OG niya sa mall, pero hindi kasi namin kaya bilihin yung yung OG mismong bottle kasi parang pag binili yun, hindi na yun gagamitin kasi ang mahal talaga niya. Pero gustong-gusto ko yung scent niya kasi bukod doon sa YSL Libre, siya yung flanker na parang mas rich. Tapos, kumbaga, bukod doon sa meron na talaga siyang vanilla and lavender na nandoon sa identity ni YSL Libre lang. Yung YSL Libre Intense, mayroon siyang vanilla na sultry, na parang warm, ganon. Tapos yung tonka bean niya rin, isa pa sa napakabango talaga, yung YSL Libre Intense. Tapos si Burberry Goddess naman, hindi ko pa naaamoy actually talaga yung original, pero nakaamoy na ako nung mga inspired scents ng Burberry Goddess, katulad nung kay Enzo scents. Pero i-share ko siya sa inyo. Yun yung affordable option na pwede nyong i-take para makakuha din kayo ng mga perfume na kaamoy, pero makukuha nyo sila sa cheaper price. Kumbaga, affordable prices. Ganun. So, without further ado, start na tayo. So, ang first perfume na i-share ko sa inyo ngayon is ito. Ito yung Leonie Intense ng Maison Alhambra. So, ayan yung bottle niya. Ang ganda rin ng bottle, di ba? Tingnan niyo naman. Napaka-sophisticated, napakaganda rin nung kanyang component. Kahit simple lang din naman, medyo familiar doon sa bottle ng OG, pero mayroong sariling style. So, ayun nga, makikita nyo dito yung iba-ibang letters. Pero feeling ko Alhambra yung binubuo na itong letters na nandito sa harap niya. Tapos, ayan yung name, Leonie Intense. Tapos, ito ay eau de parfum, kaya matagal din yung itatagal nito kapag natin. Tawag dito, ginamit natin. So, ito yung kanyang atomizer. Di ba? Unang amoy pa lang, amoy na amoy mo yung kumbaga yung scent profile ni YSL Libre. Yung unang amoy sa kanya, yung unang whiff, hindi mo pa masyadong maaamoy yung vanilla. Pero yung pag tumagal siya, doon mo maaamoy yung YSL Libre Intense na identity. Doon mo maaamoy yung vanilla, yung tonka bean, pero mas softer mas softer kind of YSL Libre Intense. Kumbaga yung YSL Libre, nasa gitna to nung YSL Libre at saka ng YSL Libre Intense. Doon sa ka-intensan niya. Kumbaga mas mild to ng kaunti doon sa OG na Libre Intense, pero mas mas strong siya doon sa mismong YSL Libre lang, yung ganon. So, ang main accords neto ay white floral, vanilla, lavender, citrus, powdery, amber, sweet, aromatic, fruity, at saka woody. So, totoo naman talaga, maaamoy mo yung white floral niya at saka yung vanilla and lavender niya. Kasi yun naman talaga yung ini-aim na i-exude niya kasi yun yung ginagaya niya eh. Kumbaga, inspired siya doon sa identity ni YSL Libre na mayroong white floral, vanilla, and lavender. Tapos, ayun din, tawag dito, yun, aromatic nga din siya, fruity at saka woody. Kasi mayroon siyang parang, yung nag-deeper pa siya habang nagda-dry down, yung ganon. Tapos, ang kanyang fragrance notes ay lavender, tangerine, blackcurrant, petitgrain. Tapos, ang kanyang middle notes ay lavender, jasmine, orange blossom. At ang kanyang base notes ay Madagascar vanilla, amber, cedar, at saka musk. So, ayun, medyo kaparehas din siya nung fragrance notes ng OG. Tapos, parang ang napansin ko lang dito is, mas mayroon siyang iba pang fragrance notes sa kanya na inihalo. Siguro yun din yung medyo nakapagpa-mild or pagpabigay sa kanya nung sarili niyang identity kahit inspired siya doon sa OG. Pero kung gusto niyong makakuha nung kaamoy na kaamoy din talaga ng YSL Libre Intense, this is a sure buy. Kahit i-blind buy nyo to, kaamoy na kaamoy talaga to ng YSL Libre Intense. Yung longevity lang netong fragrance na to, hindi pa ako sure kasi bago pa lang to sa amin and hindi ko pa natatry, hindi ko pa siya na-wear test. So, ang masasabi ko lang is meron siyang tawag dito projection na sakto lang, meron din siyang sillage na sakto lang. Hindi siya yung beast mode, pero pagka parang pag lumakad ka, mabilis naman na maaamoy yung etong perfume na to sa iyo. Ang second fragrance natin is Athena by Maison Alhambra pa rin siya. Ayan. So ito naman yung inspired kay Burberry Goddess. So ayan. Tapos yung cap niya is parang marble na ganyan.
Tapos meron siya dito na parang band, rubber band rather, na na beige din. Na parang ayan nakapagpadagdag dun sa kanyang parang impact sa kanyang impact bilang fragrance in a bottle. Ayan yung kanyang atomizer. So, ito yung sinasabi ko sa inyong bagong kumbaga yung hidden gem na nakuha ng mama ko recently na pumalit doon sa aking top 1 fragrance. So, ito na yung top 1 fragrance ko ngayon kasi parang nung unang naamoy ko to, love at first sniff talaga. Ito talaga yung gumanon yung ulo ko nung naamoy ko siya kasi kaamoy siya ni Enzo Sense na Burberry Goddess. Pero mas sharp kasi yung vanilla nito ni Enzo Sense. And ito, super smooth ng kanyang vanilla. Kumbaga parang pinakalma niya yung utak mo, ganun, pinakalma niya yung soul mo, yung ganun yung dating nung kanyang vanilla at saka nung sweetness niya. Si Burberry Goddess naman ni Enzo Sense, ganun din naman siya. Meron naman siyang naidudulot din na ganun, yung parang lambing doon sa ng vanilla. Pero kapag kasi in-spray mo siya sa unang spray, medyo sharp pa yung kanyang sweetness. Habang natutuyo, doon mo makukuha yung parang medyo kaparehas na kind of sweetness nito. Kasi parehas silang Burberry Goddess inspired. So, tutok tayo kay Athena. Si Athena naman, ang tawag dito, bukod sa kanyang sa kanyang smoothness, sa mellowness na taglay niya, kuhang-kuha niya din talaga yung kumbaga yung yung identity din ni Burberry Goddess. Kahit hindi ko pa naaamoy yung OG, lahat naman nung inspired na naamoy ko, parang nalaman ko na yung pattern nila. So, parang I get it na, kahit hindi ko pa naman siya naaamoy. Tapos, eto, ang kanyang main accords ay vanilla, citrus, powdery, sweet, woody, white floral, soft, spicy, and balsamic. So, ayun naman, parang hindi ko masyadong nadadama sa kanya yung soft, spicy, at saka yung balsamic. Ang ko lang talaga sa kanya is, isa siyang napakaganda, isang napaka-gorgeous na vanilla scent, na mayroong kaunting citrus, and yung pagka-powdery niya kasi, hindi ko pa rin siya masyadong na-attain. Siguro pag nag-dry down din siya, or pag nag-macerate pa siya, doon palalabas yung kanyang pagiging powdery. Pero ngayon, ang naaamoy ko sa kanya is yung mellowness, yung calm na vanilla talaga, na parang ang ganda-ganda, ang sarap-sarap amoy, yung paulit-ulit mo talaga sisinghutin, yun talaga yung dating ng vanilla niya eh. Yun talaga yung parang nakapagpa-dethrone doon kay Yara, doon sa akin. Kasi parang nung naamoy ko na talaga to, nag-iba na talaga yung pananaw ko doon sa aking top fragrances, which I will share din sa inyo pagka na-share ko na sa inyo yung lahat ng fragrances na mayroon kami. So, ayun nga, sabi ko nga, ito ay gawa din ni Maison Alhambra. So, si Maison Alhambra ay parang neto ko lang din naman nalaman, pero ang bongga niya rin, parang may tinatago din siyang tawag dito, agimat. May tinatago din siyang agimat pagdating sa paggawa ng mga perfume. Kasi tignan nyo naman tong Leonie at saka itong Athena nila, di ba? Look at the bottles. Tapos yung kanilang amoy, kuhang-kuha nila yung fragrances na inspired sila. Kumbaga ganun. Tapos, ang fragrance notes naman neto ni Athena ay, ang top notes niya ay tangerine, pink pepper, and bergamot. Ang middle notes niya ay jasmine, ilang-ilang, lily of the valley. Tapos, ang base notes niya ay vanilla, sandalwood, and patchouli. So, ayun. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, medyo mayroong kaunting citrus, pero hindi rin siya ganun ka-detectable. Ang maaamoy mo talaga is yung soft vanilla na siguro naidulot na din nung Lily of the Valley. Kasi alam ko parang yung Lily of the Valley is parang siya reminiscent of parang baby scents, ganun yung nung flower na yun eh. So, siguro kaya din ang mellow niya, napakalambot nung dating nung pabango. Kasi nandoon sa kanyang iba't ibang klaseng fragrance notes na nung pinagsama, naging isang masterpiece na ito. Super, super love this scent. So, ito na nga pala yung dalawang fragrances na i-share ko sa inyo ngayon. These are both from Maison Alhambra. So, ayan. Ang masasabi ko lang talaga, ang galing din ni Maison Alhambra sa paggawa ng mga inspired perfume. Kasi, tignan nyo naman kung gaano nila nakopya yung aesthetic, yung tawag dito, tsaka yung amoy. Kuhang-kuha nila yung aura na gustong ng mga OG scents, pero at a much affordable price. Kumbaga gano'n, di ba? Tsaka, kahit pa sabihin natin inspired sila, mayroon pa rin silang unique beauty na taglay. Kasi, syempre, hindi naman porket inspired kopya ang kopya. Di ba? Parang, mayroon din silang sariling twist na nilagay na mas nakapagpaganda ng mga perfume nila.
So, ayun lang naman for today. Next time, pag-usapan pa natin yung ibang fragrances na mayroon tayo. I-share ko pa sa inyo yung iba ko pang gourmand na, na scents na talaga namang love na love ko. So, ayun. Please like, share, and subscribe. First time ko sabihin yan kasi nakakalimutan ko. Akala ko nakikipagdaldalan lang ako sa inyo parate. So, if you like fragrance-related content, kindly show love by liking, by sharing, or by subscribing. Hindi mo siguro makakasakit sa inyo yon. Chares! Goodbye, Sizzles!